Ngayon, magre-react po tayo dito mga insan, no, sa balita yung kulong daw si Trillanes at AMLAC. Resibo ng bag system ay nilabas na. Atensyon, mga nagpapaniwala kay Trillanes at sa bagong AMLAC Executive Director. Mukhang tuloy sa kulungan pa pala ang mga congressman na pipirma sa committee report at yung taga-AMLAC. Bakit? Dahil walang authority yung pagsasapubliko mula sa korte at sa Bangko Sentral yung binanggit ng mga datos sa bank accounts ng pamilyang Duterte at Carpio. Naku, doon siya sinasabi niya mayroong bilyon-bilyon. Una, transaction yun. Di ba kabuuan yun? Yung pasok, labas, ganun yun mga insan. Tapos sa sobrang haba ng panahon, yun yung binilang nila. May mga suspicious transactions daw. Pero ayon mismo sa pahina 6 Sinungaling at pahina 15 ng Trillanes. AMLAC report, na-trigger ang mga alerts na ito. Hindi dahil may nakitang krimen, kundi dahil sa mga news reports at sa mismong House Quad Committee hearing. Ang lohika, sila ang gagawa ng chismis sa media. Nire-report ng bangko dahil nasa balita, gagamitin ng Kongreso ang bank report bilang ebidensya. Isang malaking circular demolition job. Halatado naman kasi mga insan yung mga pinagagawa nila. Sa totoo lang yung hearing dyan sa Kongreso, wala namang katuturan yan eh. So yun na nga mga insan, welcome back po dito sa ating channel. Ako po ang inyong reaction insan. Ngayon magre-react po tayo dito mga insan, no, sa balita yung kulong daw si Trillanes at AMLAC. Resibo ng bag system ay nilabas na. So ito po yung video na nanggaling po kay Robin Sweet mga insan. So napakagaling na content creator niya na defender ng Duterte. Mga insan, hindi ko alam kung kung DDS siya mga insan, pero mga content niya kasi puro pagde-depend sa mga Duterte. Siguro dahil naniniwala siya na mga Duterte is mga magagaling mamuno at okay na tao. Gaya din ng paniniwala ko diyan mga insan, pero hindi ko rin naman kinikilala yung sarili ko as DDS dahil hindi naman talaga ako part sa kanila. So talagang naniniwala lang ako sa kanila, sa mga pinaglalaban nila at sa mga magandang ginagawa nila sa ating bayan. At hindi ko maintindihan kung bakit patuloy pa rin siyang sinisiraan, patuloy pa rin binabagsak yung pangalan ng mga Duterte. Ang ganda ng ginawa nung panahon ni Tatay Digong sa kanyang pamumuno. 'Di ba? Una na diyan ako, ramdam ko lalo na yung sa lisensya ko 10 years na, 'di ba? O yung passport ng mga kapwa natin OFW ng mga Pilipino, 10 years din. Diba? Yung malaking bagay po yun mga insan, pero para sa mga anti-Duterte, pinagkaperahan lang daw yun mga Duterte at pinaburan lang daw yung, ginawa lang daw yun para sa mga Chinese. Kasi naman hindi sila gumagamit ng mga produktong China mga insan. No? So ito na nga, huwag na natin patagalin at dapat lang talaga nakasuhan nila ito si Trillanes. Sobra na po kasi talaga. Sa totoo lang mga insan sobra na ang paninira na ginagawa dito ni Trillanes sa pamilyang Duterte. 'Di ba? Masyado nilang tinapaktapakan yung mga pagkatao ng mga Duterte at kung ano-ano ang nilalabas nila. Na which is puro namang kalokohan, puro namang kasinungalingan. Ay nako mga insan, lalo na doon sinabi niya sa SM daw kuno, yung wala pa nga yung SM na yun, sa kanya meron na. Ay nako mga insan, patuloy niya pong pinapakalat yung ang buong pamilya Duterte daw ay mga drug lord daw, sindikato. Para namang may maniniwala sa kanya. At ito nga huling meron ako nakitang post na si Trillanes daw kinukumbinsi na kumandidato ang pagka-presidente. Hindi ka nanalo dyan sa kalookan. Pagka-presidente pa. Isang city lang hindi ko naman minamalit yung Caloocan, napakalaki niya. Pero isang city lang. Di ba? Hindi siya nanalo. Buong bansa pa kaya.
Di ba, kung sa kalookan niya, hindi ka pinansin eh. Buong bansa pa kaya. Di ba? Yun na lang eh. O sige, pakinggan na natin itong mga insan, itong balita na to. Alamin natin kung bakit makukulong si Trillanes at yung sa AMLAC. So, ito na. So mukhang tuloy sa kulungan itong si Antonio Trillanes at ang Anti-Money Laundering Council na bagong executive director dahil nga sa kanilang ginawang paglabag sa ating bank secrecy law. At kaya mapapansin ninyo nung nagpresenta na ng mga ebidensya ng mga dokumento kuno si Antonio Trillanes at ang bagong executive director ng AMLAC. Mapapansin ninyo biglang umalis si Boying Remulla. Kasi alam niya na nilabag ni Trillanes at AMLAC ang bank secrecy law. So ayaw niyang madamay dito. Matalino din itong si Boying Remulla ng Ombudsman. Hugas kamay Ayon din pa yan. kay Jay Sonza. Atensyon, mga nagpapaniwala kay Trillanes at sa bagong AMLAC Executive Director. Mukhang tuloy sa kulungan pa pala ang mga congressman na pipirma sa committee report at yung taga-AMLAC. Naku. Bakit? Dahil walang authority yung pagsasapubliko mula sa korte at sa Bangko Sentral yung binanggit ng mga datos sa bank accounts ng pamilyang Duterte at Carpio. Naku. Siguro nagtataka kayo kung bakit biglang umalis si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang magsisimulang magsalita ay yung Attorney Ronel Buenaventura ng AMLA Takot because he madamay. did not want to be a party to an illegal act by those who are in that hall where the House Committee on Justice held an act that is contrary to the laws of the land. Fruit of the poisonous tree. Wala silang court order, tainted. Inadmissible ang lahat ng inilabas na papel, dokumento, pagpapahayag at talastasan. Bawal na bawal sa batas ang ginagawang pagsasapubliko. Ngayon kapag ito ay tinalakay at pinagbotohan Hindi niya sa plenary nakakapagtaka, session, ba't sa publiko yun? lahat na boboto ng yes ay pwedeng maharap Bawal yun. sa number 1, kasong kriminal na may parusang hindi bababa sa 6 na taong pagkabilanggo. 2, administrative cases. 3, civil liabilities o mga danyos perwisyo. 4, all of the above o sabay-sabay na kaso. Hindi biro at mabigat ang mga kakaharapin parusa sa lumalabag sa bank secrecy law. Kasama pa rito ang Data Privacy Act. The Supreme Court is watching too. Tama. Pinatikim na noong isang araw lamang ni Justice Hernando ang bagay na pagmamanman sa mga maleta. Nagpapaniwala kasi kayo kay Antonio Trillanes IV. Kaya malamang idadamay o isasama kayo ng sundalong kanin sa perdisyon, sa kulungan at maging sa impyerno. Pero ano nga ba talaga Kaya ang makulong yun. katotohanan doon sa AMLAC report na siya daw itinatago pala ng kamera? At di umano ay BPI system bug lang pala ang nasa likod nito. Ang impormasyon bug ay lang. nakuha natin sa Inday Nation. Inday Nation Ultimate Fact Check ang pasabog ng script sa AMLAC report. Magandang araw. 32 milyong Pilipino nagsisigawan ng mga kritiko at mainstream media na mayroon daw bilyong-bilyong transaksyon ang mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio base sa AMLAC report. Yung mga insan dun siya sinasabi niya mayroong bilyon-bilyon. Una, transaction yun. Di ba kabuuan yun? Yung pasok, labas, ganun yun mga insan. Tapos sa sobrang haba ng panahon, yun yung binilang nila. At yung mga tansong talangga naman at yung mga uto-utong tagasunod naman itong mga ulupog na ito, talagang, ang laki pala ng pera ng VP Sara Duterte. Nagnakaw yan, mga ganun. Ang dami nila na uto. Hindi nila naiintindihan kasi yung transaction history na sinasabi at hindi naman yung buong pera. Kahit sabihin, di ba, ang dami na nga nagpaliwanag yan eh. Di ba, mga insan sabi na, kahit maglagay ako ng 1 milyon dyan, pumasok, tapos lumabas. So, ibig sabihin, wala na akong pera. Pero doon sa bank history mo, meron kang 2 milyon. Di ba? Kasi may pumasok na 1 milyon, may 1 milyon na lumabas, may 2 milyon ka. Pero sa katotohanan, wala ka ng pera. Di ba? Yun ang binilang nila ng binilang.
At doon sila nag-focus. Ang laki naman ng pera na ito. Natural, malaki yan dahil labas, pasok. Yun yung pagbibilang, hindi naman yung kabuuang pera eh. Di ba mga insan? So, tuloy natin to. Pero bilang mga edukadong mamamayan na nagbabasa ng totoong dokumento at hindi lang umaasa sa headlines, himayin natin ang mismong report na ito. Ito ang mga hindi nila binabasa sa hearing. Fact number 1. Ang 2.3 billion ay system bug or glitch lang ng BPI. Nalalabas nila na sobrang yaman ni Attorney Mans dahil may pumasok daw na 2.33 billion mula sa NutriAsia noong 2024 at 2025. Pero basahin ninyo ang pahina 11, paragraph 27 ng AMLAC report. Nagpadala ng formal na sulat ang BPI para ipabura ang mga transaksyong ito dahil nagkaroon sila ng system bug. Ang totoong halaga, 2.11 million lang, hindi bilyon. Isang napakalaking Grabe, kapalpakan ng million lang bangko pala yun. na ginagamit ngayon ng Hindi naman Kamara pala nila yung para system manira. bug eh. Fact Para number 2. magamit. Bakit na-flag na suspicious? Dahil sa chismis sa balita. Sabi ni Trillanes, may mga suspicious transactions daw. Pero ayon mismo sa pahina 6 at Sinungaling pahina 15 ng Trillanes. AMLAC report, na-trigger ang mga alerts na ito. Hindi dahil may nakitang krimen, kundi dahil sa mga news reports at sa mismong House Quad Committee hearing. Ang lohika, sila ang gagawa ng chismis sa media. Nire-report ng bangko dahil nasa balita, gagamitin ng Kongreso ang bank report bilang ebidensya. Isang malaking circular demolition job. Fact number 3. Mga bilyon ay internal movements or debit credit Grabe. memos. Bakit umabot ng 3.9 billion ang total volume ni VP? Sa loob ng 20 o 20 taon. Dahil 2.4 billion dito ay puro credit memos at debit memos. Sa banking, kapag inilipat mo ang pera mo mula sa current account papunta sa savings account mo, may record yan bilang debit or out at credit in. Doble ang bilang sa papel. Pero hindi ibig sabihin ay nadagdagan ang net worth mo. Yun nga yun eh. Ang konklusyon, Ikot-ikot lang yung pera. binabasa lang ng Kongreso ang mga numerong pabor sa paninira nila. Pero hindi nila binabasa ang paliwanag sa mismong dokumento. Ganyan kadesperado ang circus na ito. At base na rin sa ibinahaging impormasyon ni Attorney Paulo Panelo, ito yung resibo na noong 2017 pa, ayon mismo sa AMLAC, ang kanilang official statement. Matagal lang itinanggi ng AMLAC ang mga paratang ni Antonio Trillanes at heto ang resibo. Republic of the Philippines Anti-Money Laundering Council. AMLAC official statement. The Anti-Money Laundering Council Secretariat received on September 6, 2017, the August 17, 2017 letter of Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang requesting it to initiate investigation on subject accounts. We have categorically stated before that the Anti-Money Laundering Council is not the source of the documents and information attached by Senator Antonio Trillanes IV in his complaint regarding the alleged bank accounts of President Rodrigo Duterte. It has neither provided the Office of the Ombudsman with any report as a consequence of any investigation of subject accounts for any purpose. We have yet to evaluate the request and the initiation of an investigation, as well as the release of any report on the subject will depend on such evaluation. Suffice it to state that in the attachment to the complaint, the alleged debits and credits representing outflows and inflows of funds were added together, thus the resulting total amounts are wrong and misleading. Meanwhile, we cannot make further comments considering the confidential nature of the matter. So ito maliwanag, 2017 pa lamang yung mga paratang ni Antonio Trillanes, yung kanyang mga ipinaresenta noon na mga bank accounts kuno ni dating Pangulong Duterte o laban sa mga Duterte ay itinatanggi na ng Anti-Money Laundering Council.
Yun na nga yun mga insan eh. Doon ako nagtataka kasi dati sa AMLAC, nung yung iba pa yung nakaupo nun, itinanggi na nila yan, yung mga pinupukol ni Antonio Trillanes. Puro kasinungalingan kasi ang nilalabas ng mga ebidensya niyan eh. Di ba? Na patungkol dyan sa mga bank account ng mga Duterte. Tapos nung pinalitan lang, pati yung COA nga napalitan din, biglang nag-iba na lahat. Nag 360 turn around eh. Naging laban na lahat kay Pangulo na to. Malapit na maging Pangulo talaga si VP Sara. Si VP Sara Duterte. Wah, nakagula. Tapos, umano pa yung AMLAC na biglang totoo na yung sinabi ni Tililing. O di ba? Halatado naman kasi mga insan yung mga pinagagawa nila. Sa totoo lang yung hearing dyan sa Kongreso, wala namang katuturan yan eh. Nag-aaksaya lang sila ng pera ng taong bayan, yung tax ng taong bayan. Yung dapat sana ibinibigay na lang para sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino at mga manggagawa, yan, ginagastos pa nila para sa kanilang kalokohan. Wala naman silang napapatunayan dyan. Di ba? Puro paninira lang ang ginagawa nila. Puro pamumulitika lang. Ginagawa nilang mga tolonggi sila, yung mga tao. Yun ang gusto nilang palabasin. Na kaya pa rin nilang buduli. Na kaya pa rin nilang gawing mangmang yung mga tao. Siguro noong mga panahon na wala pang social media, kaya nilang gawin yan. Mabudol yung kaisipan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Ngayon may social media na. Mga insan. May Google na isang search mo lang malalaman mo na yung buong katotohanan, yung mga record diyan. 'Di ba? Kahit anong gawin nilang paninira sa isang tao, wala na. Mababasa at mababasa na talaga yung intensyon nila. 'Di ba? Alam na ng mga tao. Yan hindi na uobra kasi yung mga propaganda na ganyan. Hindi na umoobra yan sa mga Pilipino ngayon dahil sobrang matatalim ng isip at magagaling na mag-isip ang mga Pilipino. Yung mga talagang uto-uto na lang na alam mo yun, nabigyan mo ng konting barya, ikala mo asong susunod-sunod, yun na lang na uto nila. At patuloy naman silang nagpapagamit din. So tuloy natin ito mga insan. Ito ay kasinungalingan, misleading. So nakapagtataka na itong AMLAC, meron palang naging problema doon, system bug doon sa BPI. Na instead na 2.3 million, naging 2.3 billion yung kanilang nai-report. So talagang marami ditong magiging explanation ang AMLAC. Kaya ko lang nakapagtataka kung mayroong nagawang mali or naging illegal sa naging transaction sa bank accounts ni VP Sara, o bakit hindi magsampa ng kaso ang AMLAC? So marami talaga ditong magiging pananagutan at explanation ang AMLAC sa ginawa nila kay VP Sara at sa asawa nitong si Attorney Mans Carpio. So maghihintay-hintay na lang tayo na kung ano ba yung mga issue na sasagutin ng AMLAC. Yung isa na dito, yung system bug daw pala ng BPI. Pero it's done and over na. Kasi inilabas na ng AMLAC ang mga bank records ni VP Sara kahit wala namang inilabas na court order para isa publiko ang mga bank transactions ni VP Sara at ng kanyang asawa. So talagang may pananagutan na at dapat nang makasuhan si Trillanes at ang AMLAC. Kasuhan na yan. Ano ang inyong opinion? Abay, i-share mo na ang video na ito at mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. So yun na nga mga insan, hindi naman korte yan eh. Yung hearing dyan sa Congress eh. Di ba? Hindi yan yung proper forum ng paglalabas ng mga ganyan dahil hindi naman yung korte. Di ba? Dapat yan, kumbaga kung meron silang ebidensya, selyado muna yan eh. Kung doon na talaga sa totoong hearing nila ilalabas yan. So malinaw na kahit alam nilang may paglabag yun at wala namang utos ang korte na ilabas yung sa bangko, inilabas nila. So ibig sabihin talaga yan, may gusto lang silang gawin, gusto lang talaga nilang i-destroy o sirain yung pangalan ng isang tao para masabi na corrupt. Yung pinanggalingan pala system bug. 'Di ba? Na nagkamali lang yung sistema sa paglalabas ng transaction ng di umano'y account ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa. Yun na yung ginamit nila. Ito malaki-laki to. Tara gamitin natin to.
bilyon-bilyon to. Ibig sabihin, may tagong yaman siya, may ninakaw siya. Eh, yung mga tolonggis naman na naghahanap talaga ng ebidensya kuno, para lalong madiin si BP Sara sa mga korupsyon, di umano ng pinupukol nila, eh, na, labas natin kahit na kahit na masagasaan tayo nito, okay lang. Pader naman yung sinasandala natin. Atin yung namumuno, kakampi natin yan. Kaya malalakas ang loob nila mga insan na gumawa ng ganyan. Dahil alam nila na hindi naman sila mapapahamak ngayon eh. Di ba? Ang mahalaga, makuha nila yung gusto nila. Masiraan natin si BP Sara Duterte sa mga tao. Di ba? Maiakyat natin ito sa Senado yung impeachment para tuluyan na siyang matanggal at di siya makatakbo dahil sirang-siraan yung pangalan niya. So hindi nila alam, the more na ginagawa nilang siraan, the more na ginigipit nila yung si BP Sara Duterte, the more na mas nagugustuhan siya ng mga tao, the more na mas gusto ng mga tao na kampihan si BP Sara Duterte, the more na gusto ng mga tao na papanagutin lalo yung mga nang-aapi sa mga Duterte. Bakit ika nyo? Mas nililihis kasi nila yung usapan doon sa flood control na malaki yung perang nawawala. Nakapokus na naman ngayon yung issue doon sa sa impeachment ni BP Sara Duterte, lalo na dito doon sa pera di umano na ang laki ng pera ng BP. Paano niya ipapaliwanag to? Yung transaction dyan sa bangko, ang laki niyan, billion yan, di ba? Doon na ngayon yung focus ng mga bayarang vlogger nila. O eto, paano mo sasagot yan? Nakala mo yung mga demonyo, di ba? Alam mo yung sa Bible, sinabi, o sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, tumalon ka dyan, gawin mo ganun. Yung mga ganun, yung nagbubuyo sa gilid mo. Ang daming kokoplahin yung yung misungay pa. As if naman, kaya nilang matinag doon si BP Sara Duterte. Hindi nila alam, mga insan, matagal nang pinaghandaan ni BP Sara Duterte yan. O maraming magsasabi dyan, kung talagang walang kasalanan yung BP Sara Duterte nyo, bakit hindi umatin sa Kongreso? Ha? Nag-iisip ba kayo? Bakit aatin dyan sa Kongreso? Unang-una, hindi naman yun yung paper forum. At pangalawa, hindi naman yun yung hearing talaga. Sinong pupuntahan mo dyan? Puro bias yan. Andiyan si Redon, si De Lima, si Docno, si Luistro, si Trillanes, Abante, magkakakunsaba yung mga yun. Di ba? Mabibigyan ba ng pagkakataon si BP Sara Duterte? O kahit yung mga abogado niya makapagsalita, makapagtanong doon sa ilalabas nilang testigo? Di ba? Hindi, pipigilan nila yan. Kapag laban sa kanila, walang record yan. Pero pag alam nilang magagamit, for the record. Ganun agad si Luistro. O nakita niyo naman yung ginawa ni Congressman Marcoleta, di ba? O, pinapatanggal lahat ng mga sinasabi nila. Sabi niya, kung tatanggalin, may halos wala nang matitira. Diba, hindi sila binigyan ng pagkakataon na tanungin yun si Madriaga. In fact, pinaalis pa nga nila yun eh. Di ba? O sino pupunta dyan? O kahit sino namang tao na ipapatawag mo dyan, gigisahin nyo lang eh. Di ba? At maghahanap lang kayo ng mga bagay na pwedeng magamit ninyo doon sa tao. Ba't naman siya pupunta? So, tama yung ginagawa ni BP Sara Duterte. Huwag niyang bigyan ng pagkakataon makaisa tong mga to. In fact, sa ginagawa nila na hearing dyan sa Congress, mga insan, sila lang yung natalo. Sila lang yung mas lumalabas na kahihiya. At mas pinakita lang nila na lahat ng mga pinagsasabi nila at lahat ng mga ebidensya nilabas nila, puro planted at gawa-gawa lang. So yun lang mga insan, sana'y nagustuhan nyo yung ating tinalakay sa araw na to. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe po kayo. Paalam po at ingat po kayo palagi.